Hello, Assalamualaikum. Welcome to my vlog. This is your Tishe. Welcome to the journey of a housewife and a mom of three, pero kering-keri. Ulang Sunday nga mga kalasan na ngayon nagpa-init ako ng aking sikmura dahil nakatoka akong maglaba today. Ayan, nilalabhan ko nga ang gamit ng aking kapatid at ang aking nanay na pansamantalang andito sa akin. Meron naman kaming labandera sa totoo lang mga kalasan, pero mas pinili ko akong maglaba. O yan, di ba? Ang bigat niyan, pero nakaya kong buhatin. Dahil nakakaya naman kung pati gamit ng aking nanay at ang aking kapatid ay papalaba ko pa. Nahihiya din kasi ang aking nanay magpasabay sa aming labandera dahil hindi naman daw yung sakop. Kaya sabi ko, ako na lang nagboluntaryong maglaba. Yan lang naman hindi naman masyado karamihan. Pero sa totoo lang, hiningal ako mga kalasahan. Partida multitasking ang ginagawa ng moms nyo, nagalaban na, nagaigib pa. At dahil ilang araw silang papunta doon sa bahay kung saan inasikaso at nire-renovate, ang dami talagang labadang naipon. Pati kapatid ko, nag-hold yata ng maraming masyadong pants niya. Pero sige lang, dahil huling banlaw na rin naman niya na may popcorn, kaya sinabay ko na. Hingal na hingal nga ang moms nyo dyan, mga kalasahan, dahil wala pang second batch yan. Tignan nyo naman ang gamit ng moms ko. Kaya dapat talaga may hand wash talaga para sa gamit ng nanay ko dahil di biro ang kanyang mga tela. Maselan pa naman ng mama ko, kaya dapat talaga handle with care ang paglalaba sa kanyang mga damit. Nagtatanong kayo siguro kung bakit ako pang naglalaba. Well, ginusto ko yan. Kaya paninindigan ko. Bakit ba? Hindi, sa totoo lang mga kalasahan. Wala naman talagang pilitan kung sinong gagawa. Pero para sa akin kasi wala akong masyadong maibigay na kayamanan o maipamana sa aking mga kapatid at ang aking magulang. Pero ang pagbibigay ng extra effort at extra support, yun talaga ang aking binubuhos. Dahil sa pamamagitan nun, may papakita ko ang aking pasasalamat at pagmamahal. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin obligasyon. Pero kung mahal mang magulang mo, kahit hindi ka pilitin, magpapakita ka ng respeto at pagmamahal sa kanila. Ganun lang kasimple. Sa mga oras na nga yan ay nag-akin ng final banlaw para sa damit ng aking nanay. Kaya yan naglalagay na ako ng Fabcon. Isa lang ginagamit ko mga kalasan dahil hindi pwede sobrang bango ng damit ng aking mudra kung ayaw mong sipunin siya. Ganon kasensitibong ilong ng aking nanay kagaya ng pagkasensitibo ng mga tela ng mga damit niya. So, hinihingal na nga ako dyan mga kalasan, pero carry lang dahil sabi ko kawawa naman ng nanay ko wala nang maisuot. Bago pa sila maglipat bahay bukas ay kailangan matuyo ng ibang mga damit niya para wala na siyang intindihin. Hindi ko alam kung kami lang, pero sadya talaga may mga pamahiin kami na pag maglilipat bahay ka, 3 araw hindi ka talaga maglalaba, ganon yon, ganon lang kasimple. Kung wala sa inyo, bay malay ko, pero meron sa aming ganong pamahiin. So, ayan na nga magsasampay na ang moms nyo. Partidang daming labada, diba? Dahil katatapos lang din maglaba ni Ate Inday. So, yan, ang sinasampay ko na para matuyo na din ang mga aking nilaban dahil may gagawin pang moms nyo pagkatapos nito. So, konting story time lang mga langga. Alam nyo bang matagal-tagal na din bago ako nakapaglaba ulit? Yes po, dahil na rin siguro sa bagong panganak ako at madali na akong mapagod, abay hindi na ako pinaglalaba ng asawa ko. Sana all naman, ang sweet at hindi na pinaglalaba. Siya na din ang kumuha ng labandera namin para hindi na ako masyadong mapagod. Abay, sana all. Kaya yan, dahil bida-bida ang moms nyo, abay, tingnan nyo naman, masakit talaga yan ang katawan ko later, joke. Pero carry lang, para naman to sa nanay at kapatid ko, okay lang. So, ayan, malapit na po tayong matapos. Sana naman lumabas ng haring araw para matuyo na tong lahat ng mga sinampay ko at madala ng mama at kapatid ko sa paglipat bahay nila. Salamat sa panonood sa aking video. Hope nag-enjoy kayo. At uulitin ko, mag-ingat po tayo lagi at lagi magpasalamat araw-araw. Thank you for watching. Bye!